Hello, good evening, good evening. So, let's start our practice. So, ngayon, magsasagot tayo ng mga civil service exam age problems. So, with this, you can improve your numerical reasonings and analyzations. So, start na natin. Okay, may mga pumapasok pa. Wait pa tayo ng konti. So, let's start. So, a father is 24 years older than his daughter. In 12 years, the father will be twice as old as his daughter. How old is the daughter now? So, kapag ganito, huwag niyo kakalimutan na lagi tayong magtatabulate. So, when tabulating our problems, especially age problems, sigurado tayong hindi tayo malilito. So, father daw is older than his daughter. Sasabihin natin si daughter, tsaka si father. So, si daughter daw, sabihin natin siya si X. Si X. So, ito sa present to, now. Tapos, ito sa kabila, mamaya ilalagay natin yung 12 years. So, si X plus 24 natin, plus 24 natin para kay father. So, na-complement na natin yung a father is 24 years older than his daughter. So, meron tayong 24 dito na more than 24 than X, no? So, na-complement na natin yon. So, ngayon, punta tayo dun sa 12 years ago, no? Hello. So, punta tayo dun sa 12 years ago. So, 12 years ago. In 12 years pala. So, future. So, ngayon, addition to kasi future siya, no? So, plus 12 years. So, plus 12 years. Ngayon, dahil ladagdagan natin din. So, in 12 years, so dapat magdadagdag din tayo ng tig 12 sa ages ng daughter tsaka ni father. So, x plus 12 tayo dito. Then sa baba is x plus 24 plus 12. So ngayon, nadagdagan na natin yung mga age nila in 12 years. Nadagdag na natin yung in 12 years. So ngayon, i-simplify natin. Si daughter ay x plus 12. Fine. Si F is pag-aadin na natin to. So, 24 plus 12 is 36. So, x plus 36 na. So, ngayon, gagawa tayo ng equation para naman ma-complement itong twice as old as his daughter. So, ngayon, kung mapapansin nyo, si daughter ay sinabi natin siya si D at si father, sinabi natin siya si F. So, sabi, in 12 years, the father will be twice as old as his daughter. So, ngayon, para ma-complement natin yon, dapat i-times 2 natin yung D, no? So, 2 times T. So, ngayon, na-complement na natin, in 12 years, yung father ay equal sa dalawang edad ng daughter. Gets nyo ba? So, ngayon, kompleto na. Na-complement na natin ito. So, itong twice as old as his daughter, na-complement na natin dahil dito. So, ngayon, i-layout na natin. So, si D, ito si D, no? Si D ay equals 2 times daw. Kaya, ganyan. Dito natin nilagay si D.
no? Kasi andito si D, dalawang beses daw. So dito sa kabila ay si father. So x plus 36. So ngayon, lipat natin to. Ay simplify natin to. So 2x times x is 2x, ay 2 times x is 2x plus 2 times 12 is 24. So dito sa kabila, so arrange natin sila, no? So pagsamahin natin yung 2x at x at pagsamahin natin yung mga constants, no? So x lipat natin doon sa kabila. So magiging negative 2x siya. So lipat natin sa kabila ito. Lang para mali ulitin natin para mas okay. So 2x minus x equals to 36 minus 24. So lumipat to doon, then lumipat itong 2x doon sa kabila, no? So ngayon, so 36 minus 24. So 2, 1. So 12. So 12 dito. So ito, 2x minus x is x lang siya. So imaginary 1 dito, imaginary 1, no? So ating tamang sagot ay 12. So si daughter ay 12 years old. So kung gusto nyo kunin yung father, syempre i-substitute lang din natin yung 12 dito sa x, no? So 12 plus 24, no? So equals to 36. Ito nga ba? Oo, 36. So 36 si father kung gusto nyo makuha si father. So dito tayo. So dito tayo, the ratio of Mark's age to Carlos' age is 4 to 7. So ito si Mark, ito si Carlo. So ngayon dito, lagi yung i-respect ito Mark's age to Carlos' age, ano? I-respect lagi natin yan. So tandaan nyo rin kung paano magbasa ng ratio. Ang magbabasa ng ratio is 4 is to, itong dalawa, yung column na yan ay is 2. Sabihin natin ganun siya. So 4 is to 7. So ngayon, pwede nating, so ngayon daw, ito yung ratio ng age nila Mark. So now, ito ilagay natin dito. Tapos ito, 4, pwede nating i-represent as 4x. Tapos si 7 is pwede nating i-represent as 7x. So 5 years ago daw, the ratio of their ages was 1 is to 2. So ngayon naman, babawasan natin ng 5, ay negative 5 yung per age nila. So hindi pa to yung age nila. Kumbaga kinuha lang natin yung ratio nila galing dito sa present na age nila. So hindi yan yung, kumbaga hindi pa rin yung ano, kumbaga yan yung naging yung ratio ng age nila pero hindi yan yung mismong age nila. Kailangan pa natin kunin si x. So dito negative 5. So maglagay lang tayo dito ng tig negative 5 sa kanilang dalawa. So ngayon kompleto na. Nakompleto na natin to. Tsaka to, 5 years ago, nakuha na natin, nagamit na rin natin to. So ano lang hindi natin nagagamit. Itong ratio nila 5 years ago, 1 is to 2. How old, para makuha natin yung ano nila, yung ages nila. So ngayon, kunin para ano natin, no, complement natin tong 1 since 1 is to 2. Alam naman natin na 1 colon of 2 is to 1 is to 2 is also equals to 1 half or 1 over 2 kapag convert mo sa fraction. Same with 4 is to 7, 4 over 7. So ganun siya, no? Lagay yung malilito na 1 is to 2 is also
in fraction is equals to 1/2. So ngayon, i-ratio na natin to para ma-complement natin si 1:2. So 4x minus 5 over 7x minus 5 is equals 1:2. Ay, 1 over 2. So ngayon, na-complement na natin ito. Itong 1:2. So andito na siya. So, ano ba nga bang ibig sabihin yan? 5 years ago, the ratio of their ages was 1:2. So, na-meet natin yung ratio nila nung age ng 5 years ago kasi may negative na nga siya. At the same time, naka-equal siya sa 1:2. So, ibig sabihin tama na yung equation natin. So, ngayon, pwede na natin itong i-simplify. Cross-multiply lang natin. So, 2x, 2 times 4x minus 5 is equals, equals to 7x minus 5, no? So, ayan, simplify natin. So, ito, distribute natin si 2 doon. So, 8x, 2 times 4x is 8x. 2 times negative 5 is 10. So, mag-i-stay sa negative, no? Kasi unlike terms sila. So, dito is equals to 7x. So, ilipat natin si 7x dun sa kabila. Magiging negative siya. Then, si 10, ilipat natin sa kabila. Magiging positive siya. Negative 5, no? So, ngayon, pag minusin natin itong dalawa, so, magtitira is 1x. Imaginary 1. So, dito is 5. So, ngayon yung hinahanap is, yung meron na tayong value ng x, no? Pwede natin gamitin dito. How old is Carlo now? So, Carlo is equals to 7x. So, ilan yung x? So, 5. So, Carlo is 35 years old, no? So, tama tayo. Yes, correct po. Si Ma'am Richel, tsaka si Sir, bakit nga po ulit naglagay ng x sa 4x at 7x? Sorry po. Pag ganun, kasi pag ganitong ratio yung binibigay, mas i-represent natin siya na may kasamang variable kasi yung variable na yon pag in-apply natin yung nag-a-affect doon sa age nila right now is magiging complement siya doon sa negative 5. Halimbawa, paano ba? Kumbaga, kung wala yung x, hindi natin kung dry lang na ganyan, in short, hindi natin magagamit tong constant lang siya. Kapag gusto natin kunin yung relation niya dito sa ratio niya. Paano ba i-explain ng ano yun? Kumbaga, kung hindi mo lalagyan ng x, hindi mo ko-convert sa x, ito lang yung magiging basis natin kasi dun sa ratio nila right now. Ganun siya. Kumbaga, hindi siya direct as age nila, yung ratio nila to. Kaya pwede natin siyang i-represent as 4x plus 7x. Ganun siya. So ngayon, letter B. Tama. Yung 2, saan galing yung 2? Dito siya galing sa ratio, sa ratio na to, 1:2. So, tatandaan nyo na kapag yung ratio na 1, yung mga ratio is pwede natin silang i-convert as fraction, no? So, pwede siyang maging 1/2. So, itong 4/7, pwede natin siyang basahin as 4/7. 4:2, pwede natin basahan ng 4:2. Oo, kailangan ng variable to represent yung hinahanap na sagot. Kasi kung hindi, wala tayong ma-correlate doon sa ibibigay nating equal niya sa kabila. So, paano yun? Kapag wala tayong x, di ba, parang mangyayari is hindi natin makukuha yung pinaka-value na pwede nating i-represent doon sa x. Hindi natin ma-progress. Wala tayong progress, kumbaga. So, tamang sagot, A, B. So, dito, a mother is 28 years older than her son. 8 years ago, the mother was 3 times as old as her son. So, ngayon, kagaya dito lagi ginagamit si X, no? Itong 28 years older, dadagdag natin yan ngayon sa
sa value nung sun, yung age ni sun. Kasi wala nga siyang given na age. So ngayon, ang parang nagiging tawag dito, argument is yung age niya is magiging idadagdagan natin ng 20 years, 28 years. Parang ganun. Yes, tama po si si Sir Kiyansky. So tama po. Doon siya manggaling sa ratio no 1:2. Tapos nag-cross multiply lang siya dito. Nag-cross multiply siya dito. Yan. Cross multiply mo na to kaya 2 times 4x minus 5. Kaya nakuha nandito si 2. Galing siya sa 1/2. Tapos cross multiply din to kaya parang ganyan lang din itsura nito sa kapila. Ganun siya. So next tayo. The mother is 28 years older than her son. 8 years ago, the mother was 3 times as old as her son. How old is the son now? So, eto kagaya dito, kailangan na naman natin siya i-represent as x. Kasi wala tayong basis, wala tayong exact number ko anong age ni son. So, S, siya si son, M, si mother. So, sabihin natin now. So, si son, di natin alam. Kaya x yung representative niya. Kaya ngayon, si x, which is sabi dito, a mother is 28 years older than her son, which is yun lang yung clue natin, magpa-plus lang tayo na lang 28 yan. So, 8 years ago, 8 years na yung nakalipas. So, negative 8 tayo dito. Ngayon, yung negative 8 na yan, i-apply natin siya dun per age na son, ay per age ng dalawang representative, si son, tsaka si mother. So, ngayon, babawasan natin to. Kumbaga, isipin nyo na lang, parang ano lang kayo, tinatandaan nyo lang sa utak nyo na, ito, binawasan ko muna siya ng 8. Parang ganun. So, ito. Kumbaga, yung age ko ngayon, parang binawasan ko muna ng 8. Parang ganun nangyari. So, ito. Bawasan din natin to ng 8. So, mangyayari is, simplify natin, no? Is, son is equals to x minus 8. Ito siya. Then, ito is magma-minus na dito. So, x plus 20. So, ngayon, dito naman sa 3 times. So, paano natin i-complement yan? So, syempre, 8 years ago, complement natin siya as mother is equals to 3 times old as son, as her son. So, ngayon, ito yung susundan natin, no? So, sana nagigets nyo na pwede natin siyang, para hindi kayo nalilito, ma-complement nyo yung 3 times, lagyan nyo ng 3 times. So, parang mother is equals to 3 times the age of her son. Kasi, 3 beses yung tanda niya dun. 3 beses yung tanda niya dun sa kanyang anak. So, kagaya dito, rin-represent din natin siya as father is equals to 2 times as old as his daughter. Yan, parang ganito din. Itong F2D. Ay, di pala nakikita yung cursor ko. Wait lang, ayusin ko. Yan, meron ng cursor. So, kung nakikita nyo, andito yung father is equals to 2 times as old as her daughter. So, parang ganun. So, dito ganun din yung gagawin natin. Mother is 3 times as old as her daughter. So, ngayon, ito yung value ni S, no? So, mangyayari lang yan is i-simplify lang natin. So, x plus 20 is equals to 3 times as old as her son, no? So, 3 times natin tong x minus 8, no? Para ma-complement natin yung 3 times. So, ngayon, pwede natin tong i-simplify. So, 3x ito, minus 24. Ito is x plus 20. So, lipat natin si 3x. Ay, si x doon sa kabila. Simplify lang natin. Pagbaliktarin natin sila. So, ito, lilipat din natin dun sa kabila. Kaya, magiging 20 plus 24. Ito, lilipat natin dun sa kabila. Pinagbaliktad ko lang. So, ngayon, pwede natin ito i-minus. So, 2x equals to 44. So, ngayon, divide natin ito ng 2 para ma-hiwalay sa x. So, x is equals to 22.
So, ngayon, ang tinatanong, how old is the son now? So, si son is equals to 22. So, letter C. So, tama po si Ma'am Rachel. Saan po nakuha yung 24? Dito po, sa 3 times 8. Ito, 3 times 8. So, meron tayong sagot, letter C. So, sana nag-gets nyo po. Kung may equation, madali lang i-simplify. Yes, yes sir. Kaya mas maganda visualize muna natin yung yung problem, tabulate natin, tapos gawa natin ng equation. Kung hindi nyo matatabulate properly, ay hindi nyo makukuha ng maayos yung sagot. Parang mangangapa kayo. Pero na lang kung yung mga hints ay nandyan na sa question. So ngayon, meron tayo dito. Tsaka kailangan talaga ng analyzation talaga. Hindi po ba negative 20 cents nilipat? Actually, yung nilipat natin is yung positive 24 doon. Kapag baliktad yung nangyari, ay ganito. Baliktarin na lang natin sila. So, wait lang. Pwede natin ito baliktarin. So, baliktarin natin. So, ganito. Pwede natin itong gantuhin. 3s equals to m. Para di nakakalita. So, 3m equals to m. So, 3s equals to m. So, 3 times x minus 8 is equals to m x plus 20. So, ngayon, if distribute natin. So, negative 24. So, dito is plus x plus 20. Ngayon, ilipat natin si x dito sa kabila. So, excuse me, maging negative siya. Itong 24, ilipat natin sa kabila. So, naging positive siya. Ganun siya. So, 2x equals to 44. Yes, ganun lang yan. Baliktad lang yung kaya medyo nakakalito. So, dito tayo. The sum of the father's and son's age is 62 years. 5 years ago, the father was 3 times as old as his son. How old is how old is the father now? So, sabi daw, so i-represent natin si father as x. I-represent natin si son as y. So ngayon, the sum of the father's age and his son is 62 years, no? May replay. So, i-upload ko yung replay niyan. Okay. So, ito yung present, no? Ihiwalay muna natin itong equation na to. Tatandaan natin yan. So, ngayon gawa tayo ng table. So, now, gawa ulit tayo ng table. Tapos, 5 years ago. So, ito si father. Ito si son. So, sabihin natin na si father nga ay si y. Ay, si x. Si son ay si y. So, ngayon, babawasan natin sila ng tig 5. So, ngayon, nabawasan na natin sila ng tig 5. Ngayon, i-complement na naman natin si 3 times, no? So, paano ba yan? So, sabi niya, 5 years ago, the father was 3 times as old as his son. So, si father daw ay 3 beses yung edad niya dun sa kanyang anak. So, kumbaga ganito basa dyan, 3 edad ng anak ay equal sa father. Ganun siya. Dito ko upload. So, 3s is equals f, no? Na-complement na natin itong 3 times as old as his son. So, ngayon, i-substitute na natin yung nakuha natin. Ito. So, 3. So, ito. Si y, ilagay natin dito kasi siya si s. So, y minus 5 is equals to father. So, x minus 5. So, ngayon, dalawang variable to. Medyo nakakalito. Pero pag nakinig kayo, matututunan nyo. So, distribute natin.
So 3y, 3 times negative 5 is negative 15. So lipat natin si 5 doon para makuha si x. So 5. So para i-simplify natin, no? Ilipat natin muna doon si 5. So x is equals to 3y minus 15 plus 5 kasi naging positive na siya doon. Ngayon i-simplify natin. So magiging 10 na lang siya. Kasi negative 15 plus 5 is equals to negative 10, no? Nag-minus sila pero nag-stay yung mas bigger number na sign. So ngayon, wala pa tayong sagot dito. Itong x is equals to 3y minus 10, gagamitin natin siya ngayon dito. Kasi ito lang yung pwede natin paggamitan itong x na to. So sana naiintindihan nyo. So wala siyang ibang paggagamitan, hindi kagaya doon sa kanina is pwede na natin makuha kapag nakuha na natin si x. Pero dito is dalawang variable, no? So maging aware kayo dyan, sana. So ngayon, ilagay na natin doon. So 3y minus 10 plus y. Lang, pangit ang sulat ko. Minus 10 plus y is equals to 62. So ngayon, i-plus natin tong 4, itong y doon. Lipat ko. Dito na lang. So 3y plus y is equals to 4y, no? So ilipat natin si 10 doon. Ito ay magiging plus 10 dito. Kaya magiging 72 siya. So divide natin to. So y is equals to ilan? Para mabilis, 18. So ngayon, yung nakuha lang natin si san. Ngayon, ima-minus natin kasi siyempre x plus y is equals to 62. Ngayon, i-minus natin to kasi gusto natin i-substitute si y ngayon dito. So magiging 18 to equals to 82. Tapos ito ilipat natin sa kabila, magiging negative. So 62 minus 18 is 44. Yan. So atin na yung tamang sagot. 44. So sana na-gets ninyo. So ayan. Iba-iba ang age problems kaya kailangan ng analyzation. Kaya ganun talaga. Kailangan may ma-practice nyo bawat kung ano man yung modes ng mga age problems. Yun. So next tayo. Dito naman. So, a father is 36 years older than his daughter. 12 years ago, the father was 4 times as old as his daughter. So, how old is the daughter now? So, i-tabulate natin. So, now, si father, tsaka si daughter. So, now, father is 36 years older than his daughter. So, sabihin natin si daughter, siya si X. Tapos si father ay meron 36 na additional. Kasi older siya ng 36, no? Tapos 12 years ago, minus 12 tayo. So, negative lang. Mag-minus lang tayo dito. Tapos ito, mag-minus din tayo ng 12. So, ngayon, meron na tayong value ni father. So, minus lang natin itong 36 dun sa 12. So, 24. Ito, si daughter ay x minus 12. So, ngayon, i-complement na natin itong 4 times, no? So, sabi, kagaya ng ginawa natin kanina, f is equals to
4 times as old as his daughter. Pero dito, iba lang konti. Ito, iba lang konti. Magkaiba lang ng ito, magkaiba lang din dito. 4 times ito ay 36 years older. So ngayon, simplify na natin. So dito, baliktarin natin to. So si 4 na beses na edad ni daughter ay equal sa edad ni father. So ngayon, 4 times ito, kasi ito yung value ng d natin. 4 times x minus 12 is equals to x plus 24. So ngayon, distribute natin to. So 4x 4 times 12 is 48. Tapos negative siya kasi may negative si 12. So x dito 24. Ngayon lipat natin si x dun sa kabila. Nalipat natin tong 48 sa kabila. So ito magiging 3x na lang. Tapos ito ay 48 plus 24 is 72. So divide natin ito ng 3. Makuha natin si x. So x is equals to 84. So ang edad ni daughter ay 24. Yes, tama. Ulit-ulit lang to. Tapos habang nauulit-ulit nyo na kukuha nyo kung paano siya na solve. Kaya mas okay na ulit-ulit kayong magsagot para mas maintindihan nyo kung paano yung approach sa age problem. So a mother is 25 years older than her son. 5 years from now, the mother will be twice as old as her daughter. As her son. How old is the son now? So ulit lang din. So mother, si son, so lagay natin present. So ito si x represent natin, then si mother is i-represent natin as x older than her son with 25 years old. Kumbaga yan, complement na naman natin ito. Kagaya dun sa mga nauna nating problems, kino-complement lagi natin ito with this x, tapos mag more than 25 tayo. Sana naintindihan nyo yung part na yun. So 5 years from now, so from now, future yan, so mag-add tayo ng 5 years. So ngayon, mag-add tayo dito ng 5 years. At dito ay 5 years. So twice as old. Ito naman, i-complement natin ulit. So si mother daw ay twice as old as her son. So 2s tayo dito. Gets nyo? So dalawang edad ng son is equals sa mother in 5 years, no? So m is equals to x plus 25 plus 5 is 30. S is equals to x plus 5. So ngayon, susundan na ulit natin to. So 2 times, sino si S? Si S ay x plus 5. So ito is equals to sa M. Sino si M? Siya si x plus 30. So ngayon, i-distribute natin to. 2x plus 10 equals x plus 30. Ilipat natin si x dun sa kabila. Magiging 2x minus x. Ito si 10 sa kabila. 30 minus 10. So, ito magiging x na lang. Imaginary 1. 20. So, si son ay 20 years old. As is 2 minus. As to is 25 minus 5, never mind that twice. Pwede naman ganun, pero di naman lagi ganito yung problem. Kaya hindi rin natin masasabi na yun agad yung pwede natin maging approach. Kaya ginagawa natin siya ng table, ng analysis, ng equation para makuha natin yung steps
at ma-apply natin sa ibang problem. Kasi kung ganyan yung ipa-follow natin, di natin ma-applyan sa ibang problem. Paano na lang kung ito alam mo siya, yung iba hindi. Pwede rin naman yung x tsaka y. So, dito tayo. The ratio of Anna's age to Bea's age is 5:8. 6 years ago, the ratio of their age was 2:5. How old is Bea now? So, dito, represent natin si Anna as A. Represent natin si Bea as B. So, 5:8 daw yung kanilang ratio. Ngayon. So, ngayon, ilipat natin, kumbaga, i-represent natin muna itong ratio nila as 5x and 8x. So, dito, ito yung present, no? Then, 6 years ago daw. So, minus 6 tayo dito. So, sabi, sa minus 6 dito, parang papalabasin natin na binawasan muna natin sila ng tig 6. So, 6 years ago, the ratio of their age was 2:5. So, 2:5 is also equals to fraction of 2/5, no? So, ngayon, i-simplify natin. Kasi sabi, the ratio of their age 6 years ago is 2:5. So, ngayon, ito yung age nila 6 years ago. Diba? So, 5x minus 6 over 8x minus 6. So, nasabi na natin, ito yung ratio nila 6 years ago. Tapos, kailangan din natin isabihin na yung ratio na to ay equal sa 2/5, which is si 2:5. So, ngayon, i-cross multiply natin. So, 5 times ito muna. 5 times 5x minus 6 equals to, 2 times 8x minus 6. So, ito, simplify na, i-distribute natin, 25x minus, kasi may negative dito, 5 times negative 6 is 30. So, ito, i-times natin, 2 times 8x is equals to 16x. Ito ay negative 12. Ilipat natin si 16 doon sa kabila. So, 25x minus 16x equals to, ilipat natin si 30 doon sa kabila, maging positive siya. So, dito, 25x minus 16x is equals to 9x. Then, ito is 30 minus 12 is 18. So, divide natin to ng 9 para mahiwala si x. So, 18 divided by 9 is 2. So, ngayon, yung hinahanap natin ay si Bea. Wala sa sagot. So, si Bea ay 8x. So, we can see that 8 times 2 kasi si x ay 2. So, 16 dapat to. So, 16 yung tamang sagot, which is wala sa choices. So, yan. Sana may natutunan ulit kayo sa akin. So, kung kayo ay nalilito pa sa age problems, maganda maghanap kayo ng pinaka-best na para sa inyong ways. Maghanap kayo kung sino man yung napapanood yung mga nagtuturo sa TikTok or sa mga tutorials or pwede rin kayo magpaturo kay ChatGPT or sa mga AI platforms, no? So, yan yung ways natin. Dapat marunong kayo mag-tabulate, marunong kayo mag-analyze at the same time, at marunong kayo magbasa ng problems. Dahil kung hindi, asa kayo sa TAE method, medyo mahirap yon, no? Hindi nyo sigurado kung ma-apply nyo lagi yun sa mga
ibang problems. Lagi yung tinatansya lang. Last. Ito po. Ito yung last. 16 dapat to. Which is wala sa choices. Sigurado akong 16 yan. Wala lang sa choices. One more. Wait lang. A brother is 12 years older than ours. Ito. Try natin to. Sige, go pa natin. Last. A brother is 12 years older than his sister. 6 years ago, the brother was twice as old as his sister. How old is the sister now? So dito, represent natin si brother, siya si B, si sister ay siya si S. So sabihin natin present, no? So sa present, walang binanggit kung ilang taon si sister, so siya magiging X. So dito sa kay brother, siya si magiging X plus 12. Kasi sabi, brother is 12 years older than her sister. So natapos na natin tong first sentence, no? Okay na tayo sa first sentence. So dito naman sa 6 years ago, 6 years ago, ibig sabihin nakalipas na 6 na taon. So ngayon, negative 6 years. So ngayon, babawasan natin tong tig dalawa. Ay, itong mga dalawa ng tig 6 years. So ganoon lang. Step by step, huwag kayong nagmamadali. Tutunin nyo yung mga ways kung paano makakuha ng sagot sa mga ganitong problems. So ngayon, ano natin? Meron na tayong sagot. Meron na tayong argument na nababawasan na natin yung mga edad nila from now to 6 years ago. So, B is equals to X plus, mababawasan na to ng 6 kasi negative si 6, mag-i-stay yung positive. So, si sister ay X minus 6. So, ngayon, gusto natin i-represent itong twice as old as his sister. So, gusto natin sabihin na dalawang edad ni sister is equal sa edad ni brother. So, ngayon, 2 times S. Sino si S? Siya si X minus 6. Tapos, sino si B? Siya si X plus 6. So, ngayon, distribute natin yan. Ito, distribute natin yan. Magiging negative 12 kasi may negative siya doon. Is equals to plus 6. So, ito, ilipat natin sa kabila yung 12. So, magiging positive 12. Ito lang, di natin lilipat sa X. So, ilipat mo natin si X doon sa kabila. Magiging negative X siya. Ilipat natin sa 12 doon. Magiging positive 12 plus 6. So, ito, ma-minus natin. Magiging X. Imaginary 1 po tayo. So, 12 plus 6 is equals to 18. So, si sister are 18 years old. Wow, yan. Nagigets nyo na po, no? Kung ulit-ulitin nyo, mas marami kayong maiintindihan na age problems. Hindi kayo malilito. Kaya congrats sa inyo, no? Nakukuha nyo na yung mga sagot. Pero kung mas pag-aaralan nyo kung paano gamitin yung mga gantong approach, is sigurado ako na hindi na kayo malilito pagdating ng exam. Kaya yun, sipag at tiyaga lang para masabi nyo na ready na talaga kayo. Siyempre, alam nyo rin sa sarili nyo kung nagda-doubt kayo, ibig sabihin hindi pa kayo ready. Kaya mas maganda na nag-aaral kayo nung nag-aaral para masabi nyo ready na kayo sa exam. Okay, good night guys. Thank you so much sa panonood ninyo. Next time ulit, bukas ulit. Shukran. Thank you, no? Thank you sa panonood. Yes, thank you so much. Kian Zikoy, no? Salamat po. Kaya sipagan nyo lang kung gusto yung ipasa kung ano man yung mga problems na meron sa exam. Lalo na sa civil service exam. Anong oras ako naglo-live? Ay, wala pa akong schedule, sir, eh. Kabud na lang ako naglo-live, sir, eh. Pakapasok ko lang. Kung gusto mo mag-screenshot ka na lang. Ito. Screenshot mo na to. Yung oras ng live ko po is basta 6 PM or onwards. Tapos nag-upload ako ng videos at around 5 PM. Or before mag-5, nag-upload na ng videos. Kaya kung gusto nyo rin i-check yung aking page, is mas maganda. Bisitahin nyo yung page ko. At malaking tulong yan. Tsaka meron akong basket doon. Meron akong TikTok creator shop doon. Baka gusto nyong
bumili-bili doon gamit yung link ko. May magandang support na rin sa akin. Ito, kung gusto nyo, screenshot nyo. Yes, thank you so much, Sir Harv. God bless din. Welcome po. So, okay. Thank you so much. Next time ulit. Bukas ulit. Thank you. Good night.